Natapos na ang losing streak ng San Antonio sa kamay pa ng Lakers at kay LeBron. Walang Anthony Davis dahil sa hip injury. Lumamang ang San Antonio sa first quarter 42-22. Hindi na nakabalik doon ang Lakers kahit pa meron silang 40-27 ng second quarter. Based naman kay Wembanyama, parang playoffs na yung datingan ng game. Meron siyang 13 points at 15 rebounds. Si Devin Vassell naman 36 points. Si LeBron meron 23 points at 14 assists. Binalik din si Austin Reeves sa starting unit na meron 22 points. Si Hachimura naman nasa 20 points. Hindi rin nakaligtas ang Lakers sa mga fans na tinalo sila ng team na merong 18-game losing streak. Pinagkumpara pa ang Clippers at Lakers na tinalo nila itong si Wemby. Ang Lakers nasa labas ngayon ng top 6. Advance din sila ng isang game. Ang Clippers naman umaangat na ngayon. Meron silang 6-game winning streak na sa last 10 games pa ng Clippers, 8-2 ang record nila. Dikdigan pa ngayon ang mga games dito sa West. Base naman kay LeBron sa post-game interview, kaya nila makipag-compete kung healthy ang roster nila. Pero taon-taon kasi ganun ang senaryo at mahaba pa naman yung season. So dito naman papasok yung report na si Zach LaVine ay preferred destination ng Lakers. Pabor to sa LA dahil sa report din na yon ay walang market sa trade para kay LaVine. Parang kay James Harden din nung na-trade siya papuntang Clippers. Mababa yung naging kapalit at nasa Lakers kayo ng discussion kung ano ang ibibigay nila. Ang nilagay pa sa mga report, gusto ng Bulls na maging kapalit ni LaVine na kasama sa package si Austin Reeves. Pwedeng hindi isama yun ng Lakers dahil sa market value na ni-report ngayon. Walang makakaagaw kasi ang Lakers doon na malaking value. Ito kasi ang senaryo para makuha ng LA si LaVine. Package si D'Angelo, Hachimura para sa kontrata or kaya D'Angelo, Vincent plus isang player pa. Pero kung tatapatan ng Lakers yung contract ni LaVine, kasama doon si Austin Reeves. Si LaVine merong $40 million per year pataas pa. Yung isang senaryo doon, kumuha ang Lakers ng isang team na sasali sa trade para mabalanse yung kontrata ni LaVine. Pero mag-iintay pa kasi ng until January 15 dahil meron pa mga players na late nag-sign sa kanilang mga teams noong nakarang off-season. Ang tanong lang dyan, interesado ba ang Lakers sa isang player na merong history din ng injury, na merong malaking kontrata pa at matagal pa yun? Kahit pa sabihin natin na si LaVine ang agent niya si Rich Paul, mas interesado pa ang Lakers din kay DeMar DeRozan at Alex Caruso since mas mababa ang kontrata nilang dalawa at expiring contract pa si DeMar. Si LaVine, isang isolation type player, mataas ang rate niya doon at mataas din ang scoring niya. Pero si DeMar, elite perimeter at mid-range shooter. Yun kasi talaga ang kulang sa Lakers ngayon. Meron silang LeBron na kaya maging playmaker at isolation player. Hindi nila kailangan ng dalawa. Si Anthony Davis, dominant sa loob ng paint. Si DeMar DeRozan, mid-range at mas papabor yun sa Lakers. Kapag sa stats, ang best 3-point shooter ng Lakers si LeBron, Hachimura, yung pangatlo si D'Angelo Russell. Base yun sa rating. Kapag volume naman, si LeBron pa rin ang best 3-point shooter nila. Karamihan pa ng points ng Lakers galing sa loob ng paint at sa 3-point area. Kapag nasa perimeter at mid-range, nasa below 40% yun. Almost nasa 30%. Sa stats pa na yun, kapag nawala si Anthony Davis, bumababa ang points in the paint ng Lakers at yung 3-point shooting nila ang tumataas. Sa total assisted points or field goal ng Lakers, 703 field goals yun, nasa 224 doon mula sa beyond the arc. Kapag tiningnan ang stats ng Bulls, meron silang 166 out of 420 sa mid-range. 39% yun. Karamihan pa nun galing kay DeMar DeRozan. Sa Lakers, nasa 103 out of 287. Si DeMar DeRozan may total na agad na 66 out of 184 sa mid-range. 35% siya dun. Pero kapag nasa 5 to 19 feet si DeMar DeRozan, meron agad siyang total dun at 83 out of 219. Meron siyang almost 39% mula dun. Kaya kapag nilagay mo si DeMar DeRozan sa Lakers, mapupunan niya yung kulang sa Lakers lalo na kapag nandun sa 5 to 19 feet dahil dun talaga kilala si DeMar DeRozan, perimeter at mid-range.